Ako si Chen Feng. Ilang araw lang ang nakalipas sa isang cruise ship. Isa lang akong gwardiya na pwedeng tapakan ng kahit sino. Isang dambuhalang tsunami ang nagpadpad sa akin. Dito sa islang ito na walang katao-tao. Nabind sa akin ang 100 crit system. Kapag nakapulot ako ng isang bote ng tubig, magiging 100 bote ito. Kapag naghukay ako ng isang ligaw na gulay, magiging isang basket ito. Ang mga ekotibong dating umaapak sa ulo ko. Ngayon ay kailangan ng lumuhod para lang mamalimos ng pagkain sa akin. Ayos na rito. Pumunta ka sa ibabang palapag at linisin ang deck. Sige po, Madam Shen. Sandali. Isang hamak na gwardiya. May karapatan bang pakalat-kalat dito? Inutusan ako ni Madam Shen na linisin ang deck. Linisin ang deck. Tama nga naman, madumi ang lugar na ito. Dapat talaga itong linisin ng mabuti. Kuya Sun, bakit ka nagagalit sa isang hamak na gwardiya? Ang baho ng kahirapan sa kanya. Baka mabahuan ka pa. 5 taon bilang Elite Special Forces soldier. Marami na akong pinagdaan ng panganib. At kailanman ay hindi ako natakot sa kamatayan. Matapos ma-discharge dahil sa pinsala sa isang misyon. Gusto ko lang sanang magkaroon ng simpleng trabaho para mabuhay ng tahimik. Hindi ko akalaing sa mata ng mga taong ito. Isa lang akong hamak na tagabantay ng pinto. Bakit, may reklamo ka? Wala. Kung wala, bakit nakatayo ka pa dyan? Bilisan mo at punasan mo ang sahig. Ano? Ano yun? Tsunami. Dapa kayong lahat. Kumapit kayo sa matitibay na bagay. Ah! Ubo-ubo. Buhay pa ako. Matagumpay na nabind ang system. Omniscient scan. Na-activate na ang 100 crit. System 100 crit. Seryosong napasukan ng tubig. Sira ang mga pangunahing piyesa. Mababa ang halaga ng pagkumpuni. Tapos na ang pag-scan. Sirang laro ang kahoy. Basa at mailamat. Walang halaga para sa kaligtasan. Maaaring gamitin bilang mababang uri ng panggatong. Tubig. Bigyan niyo ako ng tubig. Tubig. Chen Feng, bulag ka ba? Hindi mo ba nakikitang mamamatay na ako sa uhaw? Bakit hindi ka pa umalis para maghanap ng tubig? Bilis. Kung gusto mong uminom ng tubig, maghanap ka mag-isa. Ikaw. Isang hamak na gwardiya. Lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganyan. Gusto mo bang pagbalik natin? Ipatanggal kita agad sa GUC. Gumaan ang pakiramdam ng katawan ko. Mukhang gumaling na rin ang mga dati kong sugat. Ini-scan ang target. Maayos ang kondisyon. Naglalaman ng 550 dinis ng inuming tubig. Nakakuha ang host ng survival resource, mineral water. 100 crit. May natukoy na maramihang survival resources. Iimbak ba ito sa system space? Maliban sa boteng hawak ko. Iimbak ang lahat ng iba pa. Ipatanggal ako bilang EC manager. Mas mabuting alalahanin mo muna kung paano ka mabubuhay ngayong gabi. Chen Feng. Sinisiguro ko sa iyong pagsisihan mo ito. Huwag kayong magpanik lahat. Ang teleponong ito ay may military-grade waterproof protection. Sa sandaling nahulog sa tubig, automatiko nang naipadala. Ang east alokasyon. Sa loob ng maksimum na 48 oras. Darating na ang search and rescue helicopter. Narinig niyo ba? Ito ang kakayahan ni Madam Shen. Kapag sumunod kayo kay Madam Shen, kahit gumuho ang mundo, may sasalo sa atin. Hiyawan. Ang satellite phone na nabasa at nag-short circuit. Sunog na sunog ang motherboard. Ang islang ito ay isang lugar na may magulong magnetic field. Hindi na ipadala ang signal. Kuya Feng, naghihintay ang lahat ng rescue. Bakit mo pinupulot ang mga yan? Mag-ipon ang mga magagamit natin. Para sigurado kung sakaling may mangyari. Ikaw nagwardiya ka lang. Ano bang binubulong-bulong mo riyan? Nagsalita na si Madam Shen. Darating ang rescue sa loob ng 48 oras. Ang mga sinasabi mo.
Gusto mo ba kaming malasin? Kakaligtas lang ng lahat. At hindi pa matatag ang emosyon nila. Huwag kang magsalita ng ganyan. Para maghasik ng takot. Nga. Ano bang alam ng isang gwardyang tulad mo? Ang teleponong ito ni Madam Shen. Nagkakahalaga ng daan-daang libo. Akala mo ba ang isang tulad mong ordinaryong tao ay maintindihan yan? Sa tingin ko, gusto mo lang gumawa ng gulo at magnakaw ng mga gamit habang magulo. Shen Man. Sunog na ang motherboard ng teleponong ito. Malakas ang magnetic field sa lugar na ito. Hindi makakapagpadala ng signal. Walang darating na rescue. Chen Feng. Sa tingin ko nasanay ka na sa pagiging tamad sa kumpanya. Kapag nagpatuloy ka pa sa pagsasalita ng walang kabuluhan at paninira ng loob ng lahat. Maniwala ka man o hindi, pagbalik natin sa Haicheng. Ipag-uutos ko agad sa UC. Nasibakin ka sa trabaho. Sige, manatili kayo rito. At hintayin nyo ang helicopter nyo. Akala mo kung sino ka. Kapag umalis ka, huwag ka nang babalik. Kapag dumating ang rescue, huwag kang aasang makakahingi kahit isang patak ng tubig. Kuya Feng, naniniwala ako sa iyo. Sa kumpanya, ikaw lang ang nagtanggol sa akin kapag binubuli ako. Malakas ako. Makakatulong ako sa mga gawaing bahay kapag sumama ako sa iyo. CJ, sumama ka sa akin. Sisiguraduhin kong hindi ka magugutom. Nakumpleto ang pag-scan sa lupain. May natural na kuwebang granite sa 300 metro papuntang Hilaga. Tuyo ito at ligtas sa hangin. Napakataas ng antas ng kaligtasan. Mag-ingat ka. Sumunod ka lang sa akin. Tumingin ka sa dinadaanan mo. Kuya Feng, dahil sa kuwebang ito, hindi tayo mamamatay sa ginaw mamayang gabi. Hindi sapat ang may matutuluyan lang. Kung gusto nating mabuhay, kailangan nating mag-ipon ng mga mahahalagang kagamitan. Madam Shen, tingnan niyo po. Isang mamahaling orasan. Nagkakahalaga ng daan-daang libo. Maaari natin itong iuwi kapag dumating ang rescue. Jackpot tayo rito. Sinabi mo pa, Madam Shen. Pagbalik natin, mga napulot lang nating kayamanan ang mga ito. Nangongolekta ng mga kalawanging bakal. At itinuturing na kayamanan. Kapag ang temperatura mamayang gabi ay bumaba sa 10 degree, malalaman nila na kahit sunugin ang mga pera, ay hindi pa rin sapat para magpainit. Ding! Nakuha ng host ang kagamitang pantawid buhay, tuyo na kahoy. Na-trigger ang 100 script. Feng! Kuya Feng! Ang panggatong na ito. Huwag kang tulala riyan. Maghanap ka ng tuyong lumot. Ah, sige po. Ang bulok na kahoy na ito na nababad sa dagat ay hinding-hindi masisindihan. Ganito na ang sitwasyon. Pero wala pa ring dumarating na rescue. Ano bang pinagsasabi mo? Kuya Sun, nagtitiwala kami kay Madam Shen. Pero paano kung hindi talaga gumagana ang telepono? Tama na. Walang paano-paano. Hindi nagkakamali si Madam Shen. Daan-daang libo ang halaga ng satellite phone na iyan. Tiyak na darating ang rescue. Ang sinasabi nilang search and rescue helicopter. Kahit anino ng searchlight ay wala. Ang kawalan ng pag-asa at takot ay nagsisimulang lumamon sa katinuan ng lahat. Pagsusuri ng vital signs. Sa may talahiban, 50 metro sa kaliwang harap. Nakatuklas ng sugatan at nag-iisang maliit na baboy ramo. Timbang, 12.5 kilo. Napakababa ng lakas, madaling hulihin. Nakuha ng host ang pagkain na karne. Na-trigger ang 100 script.
Sobra namang overpowered ng cheat na to. Napakasarap. Kuya Feng, mas masarap pa ito sa kinakain natin tuwing bagong taon sa Haicheng. Lumipas na ang 48 oras. Hindi dumating ang helicopter. Tubig ko yan. Buong umaga ko kayang hinanap ang tubig na yan. Tumahimik ka, hindi pa nga nakakainom si Madam Shen. Paano mapupunta sa isang tulad mo? Saan niya nakuha ang napakaraming gamit na yan? Paano nangyari yun? Chen Feng, ang galing mong magtago Ilabas mo na agad ang tubig at karne. At ibigay mo kay Madam Shen. Kapag may nangyaring masama kay Madam Shen, kaya mo ba itong panagutan pagbalik natin sa Haicheng? Pero may mga umaasa pa rin. Na darating ang rescue. Chen Feng, ibigay mo ang mga buko at inihaw na karne. Para mapaghatsyaan natin ng patas. Ang relong ito ay nagkakahalaga ng 2 milyon. Isasanla ko sa iyo. Pagbalik natin sa kumpanya, ipopromote kita. Bilang Vice Presidente ng Logistics. May milyong pisong sahod kada taon. Ito na ang natatanging pagkakataon para sa isang tulad mo. Na umangat sa buhay. Nababaliw ka na ba? 2 milyon yan. Dakilang si Yushen. Pinasukan ba ng tubig alat ang utak mo? At hindi pa natutuyo? Tingnan mo nang mabuti kung nasaan tayo. Ang pera mo. Ang relo mo. At ang mga pakumong pangako. Ay walang silbi rito. Dito sa islang ito. Walang boss dito. Walang manager. Ang mayroon lang ay ang buhay at ang patay. Kung gusto mong uminom ng tubig at kumain ng karne, pagtrabahuhan mo. Pumunta ka sa dalampasigan para manguha ng lumot. Pumunta sa gubat para maghukay at magtrabaho. Ang hindi magtatrabaho. Lumayas kayo pabalik sa dalampasigan at maghintay mamatay. Chen Feng. Huwag mong sagarin ang pasensya ko. Kami rito. May 5 o 6 na malalakas na lalaki. Akala mo ba talaga takot kami sa iyo? Kung kailangan, aagawin na lang namin ito. Gusto ninyong mang-agaw. Kung hindi kayo takot mamatay, subukan ninyong humakbang pasulong. Sir Feng, dati po akong karpintero. Ang mga panggatong na ito ay pinulot namin ng anak ko kaninang umaga. Nilagnat si Xiaoya kagabi dahil sa lamig. Pakiusap po, payagan ninyo kaming ipagpalit ang panggatong na ito para sa kaunting tubig. Xiaoya, kumuha ka ng 2 buko. At maghiwa ka ng kalahating kilo ng pinakamagandang inihaw na liempo para kay Mang Lu. Hawakan mong mabuti bagong ihaw lang ang karne. Mainit-init pa ito. Painumin mo muna ng kaunting sabaw ng buko ang bata. Para bumaba ang lagnat niya. Salamat po, Kuya Feng. Salamat, binibining Xiaoya. Kayo pong dalawa ay ang mga tagapagligtas naming mag-ama. Salamat po, Sir Feng. Nakita ninyo ba? Ito ang aking patakaran. Patas na palitan. Nakalatag na ang paraan para mabuhay. May mga taong handang magpakumbaba para sa pagkain. Habang ang iba naman ay nagbabalak pa rin ng masamang balak. Isang hamak na gwardiya lang. Lakas ng loob na tapakan ako. Kuya Sun, kahit gaano pa kagaling lumaban si Chen Feng, nag-iisa lang siya. Kayong 3 malalaking lalaki, kumuha kayo ng mga bato at pamalo para atakihin siya sa likod. Lumpuhin ninyo siya agad. At ang lahat ng supply sa kuweba ay mapupunta sa atin. Si Madam Shen ay gutom na at halos hindi na makatayo. Kapag inagaw mo ang pagkain. At personal na ibinigay sa kanya. Tiyak na mapapasa iyo ang posisyon ng Vice Presidente pagbalik sa Haicheng. Sugod, bubugin ninyo. Kunin ninyo ang lahat ng gamit. Chen Feng, sa likod mo.
Binibigyan ko na kayo ng pagkakataong makipag-usap ng maayos. Sinasabi ko sa inyo, ito ang kahihinatnan ng mga nagnanakaw ng supply. Simula ngayon, sa aking nasasakupan, ang hindi magtatrabaho ay hindi kakain. Kung gusto ninyong mabuhay, pumila kayo para kumuha ng trabaho. Ang ayaw magtrabaho, lumayas na ngayon din. Kalag ka rin sila paalis. Tapos na ang lahat. Nahuli ko rin, haha. Bakit humantong sa ganito ang lahat? Hindi ako pwedeng mamatay rito. Dignidad. Ang dignidad ng isang ay walang silbi kapag nagugutom. Dati, makapangyarihan ako sa Haicheng. Pero ngayon, kailangan ko pang maglaba para lang makakain. Nalabhan ko na ng malinis ang mga damit. Mula ngayon, ako na ang gagawa ng lahat ng gawaing ito para sa iyo. Kahit madumi o mapagurang trabaho, gagawin ko. Walang puwang ang mga palamunin sa islang ito. Hindi sapat ang marunong lang maglaba para makaligtas dito. Handa akong matutunan ang lahat. Tinitiyak kong hindi ako magiging pabigat sa iyo. Pakiusap, bigyan mo ako ng makakain. Kumain ka na. Tandaan mo, hindi ako nagpapakain ng mga taong walang silbi rito. Hanggat nagtatrabaho ka, maaari kang manatili. Bukas pagkasikat ng araw, pumunta ka roon at tulungan si Mang Lu na magbuhat ng mga bato. Kung kaya mo pa, magpatuloy ka lang sa pagtatrabaho. Naintindihan ko, Sir Feng. Tiyak na magtatrabaho ako ng mabuti. Hindi ako magiging pabigat sa inyo. Wala na ang dating kayabangan ng isang Mula ngayon, bahagi na siya ng kampo. Pang-emerhensyang babala. Isang napakalakas na bagyo. Ang tatama sa loob ng 12 oras. May lakas ng hangin na aabot sa signal no. 12 na may kasamang malakas na ulan. At pagbaha ng tubig dagat. Ipinapayong lumikas agad patungo sa mataas na lugar. At gumawa ng matibay na masisilungan. Mang Lu, Xiaoya. Dalhin ninyo ang mga kagamitan sa pagputol ng puno. Sumama kayo sa akin ngayon din para magputol ng kahoy. Sir Feng. Ano pong nangyari? Maayos naman ang panahon ngayon Kung kailan mas maalinsangan ang panahon, doon mas matindi ang bagyo. Papalapit na ang isang napakalakas na bagyo. Mababa ang lugar na kinalalagyan ng kuwebang ito. Mababaha ito ng tubig dagat. Bilis! Sir Feng. Sa bulok ng mga kagamitan nating ito. Mahirap makatumba kahit 2 puno sa isang araw. Ang pagtatayo ng kahoy na bahay na makakayanan ang bagyo. Ay hindi aabot sa oras. Umatras ka, ako na ang bahala. Nakakuha ng kahoy ang host. Na-trigger ang 100S crit system. Kamangha-mangha naman ito. Sir Feng. Ito. Paano nagkaroon ng ganito karaming kahoy? Baka ang mga puno sa kagubatang ito ay matagal nang inuod at guwang na sa loob. Kaya nang matumba ang isa, nadamay na ang buong kakahuyan. Huwag ka nang tulala riyan, may kahoy na tayo. Ngayon naman, aasahan ko na ang galing mo sa pagkakarpintero. Xiaoya, dagdagan mo pa ng tuyong damo. Hindi sapat ang lagkit ng puti. Mas mabilis ka pa ngang magtrabaho kaysa sa akin Kuya Sun, napakalakas ng hangin. Malapit nang gumuho ang silong natin. Ano kaya kung pumunta tayo sa kalagitnaan ng bundok? At magmakaawa kay Chen Feng? Magmamakaawa sa gwardyang iyon. Mamatay man ako, hindi ako luluhod sa kanya. Lilipas din agad ang pesteng hangin ito. Darating na ang helikopter anumang oras. Kung hindi dahil sa maaga mong paglikas sa amin, patay na sana kaming lahat sa dalampasigan ngayon.
Sinabi ko na sa inyo, basta't mananatili kayo sa tabi ko. Titiyakin kong mabubuhay kayo. Tungkol naman sa mga nagmamarunong doon sa ibaba. Ipasa Diyos na lang natin kung kukunin na sila ng langit. Saklolo. Kuya Sun. Iligtas mo. Bilis, umakyat ka. Umakyat ka sa ibabaw ng batong iyan. Kuya Sun, nilalamig ako. Harangan mo naman ang hangin para sa akin. Mamatay na ako sa lamig. Umalis ka nga riyan, may sugat din ang binti ko. Hindi kita maasikaso. Maghanap ka ng sarili mong mapagtataguan. Supervisor Son, kapag hindi mo inuna ang sarili mo, pababayaan ka ng langit at lupa. Ganyan ka na rin naman, kaya huwag mo akong sisihin. Ano ang balak mong gawin? Liu Yan. Lumipas na ang matinding sama ng panahon. Ligtas na ang kasalukuyang paligid. Nalinis na ang mga walang kwentang tao. Ang tunay na laro ng kaligtasan sa islang ito. Ngayon pa lang talaga nagsisimula ang lahat. Kuya Feng, parang awa mo na, patuluyin mo kami. Tinanggay ng alon si Supervisor Son. Lubog na sa tubig ang buong dalampasigan. Wala na talaga kaming mapupuntahan. Kahit bigyan mo lang kami ng maiinom na tubig at kaunting pagkain, handa kaming gawin ang lahat. Kakayanin namin kahit ang pinakamarumi at pinakamahirap na trabaho. Pwede ko kayong patuluyin. Pero tandaan ninyo, walang lugar para sa mga palamunin sa kampo ko. At lalong hindi ito isang bahay kawang gawa. Simula sa araw na ito, ipapatupad natin ang point system sa kampo. Ang pagputol ng puno, paghuhukay ng gulay at pag-igib ng tubig. Bawat trabaho ay may katumbas na takdang puntos. Gamitin ang mga puntos para ipagpalit sa pagkain at malinis na tubig. Kung mas marami kang gawa, mas marami kang makukuha. Walang pagkain para sa mga tamad at madadaya. Pangalawa, hiwalay ang tirahan ng lalaki at babae. Bawal pumasok sa tirahan ng iba ng walang pahintulot. Sino mang magtangkang magtayo ng sariling grupo o mang-api ng mahihina, ang sinapit ni Sun Biao ang magiging halimbawa sa inyo. Malinaw ba sa inyong lahat? Malinaw po, Kuya Feng. Sa anong karapatan? Isang ordinaryong gwardiya lang sa kumpanya. Bakit siya ang masusunod dito? At si Shenman pa talaga ang lumapit para magpalakas sa kanya. Ako si Liu Yan. Mamatay man ako, hindi ako magiging katulong ninyo. Tingnan na lang natin. Linawin natin ito. Nakatumba ako ng 3 puno ngayon. Samantalang 2 balde lang ng tubig ang inigib mo. Bakit pareho lang ang dami ng karne natin? Bakit ka sumisigaw? Kailangan kong umakyat sa burol na 2 kilometro ang layo para mag-igib. Sugat-sugat na nga ang mga balikat ko. Paano mo masasabing mas kaunti ang ginawa ko? Huwag ka ng madaming daldal, ibigay mo sa akin ang kalahati ng karne sa mangkok mo. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung saktan kita. Anong pinag-aawayan ninyo? Kung marami kayong lakas, lumabas kayo at makipag-away sa mga baboy ramo. Mabigat na trabaho ang pagputol ng puno. Hindi kasama ang maliliit, 5 puntos bawat puno. Huche! At yung fugi, natsek ko na. Malayo ang nilalakad at matagal ang pag-igib. Ngunit kahit matagal, mababa naman ang panganib nito. Kaya 2 puntos bawat balde. 1 piraso. Ikaw, nakatumba ka ng 3 puno, kaya may 15 puntos ka. Katumbas iyon ng 3 pirasong karne. Ikaw naman, nag-igib ka ng 2 balde, kaya may 4 na puntos ka. Katumbas ng 1 pirasong karne at 2 sandok ng sabaw ng gulay. Malinaw at patas ang kwenta ng mga puntos. May problema ka ba roon? Sino ka ba sa akala mo? Bakit mo kami pinapakialaman at pinag-utusan? Dahil ako ang itinalagang tagapamahala ng kampo ni Chen Feng. Kung ayaw mong sumunod sa patakaran,
Lumayas ka sa kahoy na bahay na ito at magpaulan sa labas. Ang mga patakarang itinakda ni Kuya Feng ay batas. Ang sinumang kumwestiyon dito ay kalaban ng buong kampo. Patawad po, hindi ko na po ulitin. Ito ang mga supply para sa susunod na 3 araw. Kasama ang plano sa pagkonsumo at iskedyo ng mga tao. Ang mga matatanda, mahihina, kababaihan at bata ay sa gawaing bahay. At ang mga malalakas naman ang magtatrabaho sa labas. Mahusay ang pagkagawa mo. Asahan nga naman sa dating Fifi ng Tianyao Group. Masyadong madali ang gawaing ito para sa kakayahan mo. Dito, matagal nang hindi ako si Tishen. Gusto ko lang patunayan na hindi ako isang palamunin na umaasa lang sa tulong ng iba. Kaya kong protektahan at pamahalaan ang kampo para sa iyo. Simula sa araw na ito, ikaw na ang punong tagapamahala ng buong kampo, kasunod ko. Sa kampo, ikaw ang pinakamataas. Huwag kang lalapit. Sa bulok na islang ito, may kusa pa palang lumalapit sa atin. Senyorito, iligtas niyo po ako, basta't patuloyin niyo lang ako. Handa akong gawin ang kahit ano. May isang kampong gawa sa kahoy sa may gitna ng bundok. Punong-puno ng malinis na tubig at inihaw na karne. May babaeng sisipa na namamahala sa mga suplay. Kung pupunta kayo roon, dala ang inyong crossbow. Mapapasa inyo ang buong kampo. Sa harap ng crossbow. Kahit gaano pa kagaling lumaban ang isang tao, isa lang siyang buhay na target. Senyorito Zhao. Sa tiwawang na islang ito, bihira lang makakita ng tao. Mula ngayon, susunod na ako sa inyo. Kung papuntahin niyo ako sa silangan, hindi ako pupunta sa kanluran. Magaling ako sa pag-aasikaso ng mga gawaing bahay. Ako, bilang senyorito sa Haicheng. Anong klaseng tao na ba ang hindi ko nakita? Kung patutuluyin kita, puro pagsasayang lang ng malinis kong tubig. Alam ko kung nasaan ang mga magagandang bagay. May isang lalaking nagangalang Chen Feng na nagtayo ng malaking kahoy na bahay sa gitna ng bundok. May 12 ng bariles ng sinalang tubig. At mga sabitan na puno ng inihaw na karne ng baboy ramo. Hindi lang pagkain ang mayroon doon. Ang ihisi ng Tianyao Group, na si Shen Man ay nandoon din. Siya na ngayon ang tagapamahala ng kampo. Si Shen Man. Ang mayabang na isihi na hindi man lang tumingin sa akin. Noong nasa piging kami. Hahaha. Nagiging kawili-wili ito. Viper. Bukas ng umaga, puntahan natin at harapin ang Chen Feng na iyan. Ako, bilang senyorito sa bulok na islang ito. Kailangan ko ring maagaw ang kampong iyan. Pagkatawid sa matarik na dalisdis, nandoon na ang kampo. Naging sundalo si Chen Feng at mailakas siya. Pero hindi niya kayang tapatan ang inyong crossbow. Ano naman kung naging sundalo siya? Sa dami ng taon ko sa kagubatan. Sa harap ng crossbow. Walang silbi kahit gaano pa katigas ang kalamnan. Zhang San, Lisi. Ilipat niyo ang mga panggatong sa ilalim ng batong hindi tinatamaan ng hangin. Kapag nabasa iyan, babawasan ko ng kalahati ang rasyon niyo. Kunin niyo na rin ang mga pinatuyong damit. Si Jipo, Chen. Kuya Feng, bakit ang tagal mo? Magpunas ka muna ng mukha. Kanina pa naming pinapainit ang sabaw para sa iyo. Mabilis tumakbo ang kambing. Kaya medyo natagalan ako. Maayos naman ang kampo, di ba? Nandito ako. Sino ang mga ngahas na magtamad-tamaran? Buwisit. Isang simpleng gwardiya lang. Pero mas masagana pa ang buhay dito kaysa sa akin. At napakalapit pa ni Shen Man sa kanya. Senyorito, napakalakas ng tindig ng batang ito. Kargado ang 100 libra ng gamit pero hindi man lang bakas ang pagod sa mukha niya. May alam siya sa pakikipaglaban. Ano naman kung may alam siya sa pakikipaglaban? Bukas ng tanghali, diretso tayong papasok doon. Gusto kong sa mismong harap niya. Maagaw ang bulok na kampong ito. Kuya Feng, hindi po pwede. Gusto mong magtayo ng pader na bato para harangan ang mga mababangis na hayop. Kailangang mahigit 2 metro ang taas nito. Sa iilang lumang palalang na mayroon tayo. Kahit maghukay pa tayo ng kalahating taon, hindi pa rin sapat ang makukuha nating bato para sa pundasyon.
Umatras ka ng 3 metro. Tumalikod ka. Ha! Sige, simulan na. Host, matagumpay na nakakuha ng mga bato. Na-trigger ang 100S crit system. Diyos ko. Kuya Feng. Paano naging ganito karami ang mga maayos na bato? Siguro dahil sa bahaging ito. Sobrang lupaypay na ng pader na bato. May mga bitak na talaga sa loob. Isang palo lang, nagkadurog-durog na sa mga tamang sukat. Huwag na kayong magdaldal. Sabihan ng lahat na kumuha ng basket at maghakot ng bato para itayo ang pader. Bilisan nyo, konti na lang ito. Sabi ni Kuya Feng. Naabot na natin ang target natin ngayong araw. May bonus na 2 pirasong inihaw na baboy ang bawat isa. Salamat, Kuya Feng. Salamat, Ate Shen. Tapos na ang pagsusuri sa materyales. Napakatigas na kahoy. Litid ng ligaw na kambing. Maaaring makabuo ng upgraded na heavy crossbow. Napakalakas ng puwersang tumatagos. Mang Lu, gumawa ka ng malalim na uka sa matigas na kahoy ayon sa sukat na ito. Gagawa tayo ng bitag na palaso. Kahit makapal na balat sa loob ng 50 metro, kayang-kaya nitong tagusin. Hindi mahalaga kung hayop man yan. O taong may dalang pana. Kahapon, mga sirang kahoy lang ito. Paano biglang nagkaroon ng pader dito ngayon? Boss, masyadong mataas at makapal ang pader. Ang pag-akyat lang ay magmumukha tayong target. Dadaan lang tayo sa main gate. Harapin natin sila. Hoy, kayong mga nasa loob. Buksan niyo agad ang pinto. Lumabas kayo at salubungin ang inyong bagong Panginoon. Senyorito Zhao. Siya nga. Shenman. Ikaw na isang kilalang si. Nakikihalubilo ka pala sa isang ordinaryong tao sa putikan. Buksan mo na ang pinto. Sumama ka sa akin. Siguradong hindi ka magugutom at maghihirap. Kahit gaano pa kalakas ang iyong sandata, mas mabilis pa rin ang pana ko. Kung ayaw mong magkaroon ng butas ang katawan mo, alisin mo na ang trangka sa pinto. Higit sa 7 hakbang. Malayo ang pana mo. Sa loob ng 7 hakbang. Ang pana ko ay tumpak at malupit. Subukan mo kung gusto mo. Tingnan natin kung gaano kabilis ang pana mo. O kung mauuna ang bakal na pana ko na itusok ka. Sa puno sa likod mo. Babala ng pinakamataas na antas ng kalamidad. Matinding pagbitak ng tectonic plates sa ilalim ng dagat. Darating ang super tsunami bukas ng gabi. Aabot sa 80 metro ang taas ng alon. Ang kasalukuyang kampo ay nasa loob ng danger zone. 0 ang sansa ng kaligtasan. 80 metrong tsunami. Kung sasaktan ko sila ngayon, mamamatay lang din silang lahat dito. Bakit hindi ko na lang ibigay sa kanila? Ibigay ko na sa kanila ang kampong ito na tiyak na malulunod. Sa kanila. Dala nyo ang mga crossbow nyo. Ano ba talaga ang gusto nyo? Hahaha. Marunong ka palang sumunod. Gusto ko ang kampong ito na may pader na bato. Lahat ng tubig, pagkain, at ang pamamahala sa kampo. Kuya Feng, huwag mo akong pigilan. Lalabanan ko sila. Patay kung patay, sabay-sabay tayong mamamatay rito. Hindi natin ibibigay ang teritoryo natin sa ganyang uri ng tao. Ang kampong ito ay binuo ng mga kapatid natin. Nang paisa-isang bato at kahoy. Kailangan ko munang kausapin ang lahat. Bukas ng alas 12 ng tanghali. Bubuksan ko ang pinto para ibigay ang sagot ko. Mabuti naman at marunong kang mag-isip. Kapag hindi kayo lumayas at ibinigay ang kampo bukas, papatagin ko ang bulok na pader na ito. Liu Yan, tara na.
Huwag kang malikot, bata. Natatakot ang senyorito namin na baka bukas si Chen Feng ay umatras sa usapan. Kaya isasama ka muna namin ngayong gabi. Sir Feng. Hindi pa bumabalik si Xiaoya mula sa pag-igib ng tubig. Tanging nakataob na balde na lang ang naiwan sa tabi ng sapa. At mga bakas ng paa na tila may nagpumiglas. Siguradong gawa ito ng grupong may mga crossbow. Pakiusap, Sir Feng, tulungan ninyo kaming iligtas ang anak ko. Sir Feng. Labanan natin sila. Tayo mismo ang nagtayo ng pader na batong ito. Hindi natin ito basta-basta ibibigay. Tama. Lalaban tayo, lalaban tayo. Tumahimik kayong lahat. Bukas ng umaga, iiwan natin ang kampong ito. Ihanda ninyo ang mga gamit ninyo. Lilikas tayo sa tuktok ng bundok sa gitna ng isla. Sir Feng, bakit? Bakit? Wala man lang kahit isang puno sa tuktok ng bundok. Ang pumunta roon ay parang pagpapakamatay lang. Tumahimik kayo. Kung iyan ang desisyon ni Sir Feng, siguradong may magandang dahilan siya. Simula ngayon, ang sinumang magreklamo pa, ay palalayasin ko agad. Sundin ang utos. Aimpake ang mga kagamitan. Chen Feng, nakapagdesisyon ka na ba? Kung gusto mong mabuhay ang batang ito, lumabas ka na riyan at ibigay ang teritoryo mo. Pakawalan mo siya. 1/4 lang ng mga pagkain at mga kagamitan ang dadalhin namin. Ang natitirang karne, tubig, mga kahoy na bahay at pader na bato ay maiiwan sa inyo. Sa inyo na ang kampo. Ha. Akala ko ba napakatapang mo? Pero sa harap pala ng mga crossbow, bahag din pala ang buntot mo. Viper. Chen Feng. Hindi ako naniniwalang. Natatakot ka sa mga bulok na crossbow na iyon. Ibinigay mo sa kanila ang kampo ng ganoon kadali. Ano ba talaga ang pinaplano mo? Shen Man. Paano kung sabihin ko sa iyo na, bukas ng gabi, ang buong lugar na tinatayuan natin ngayon, kasama na ang kampong may pader na bato, ay lalamunin ng karagatan. Ang ibig mong sabihin, tsunami. Akala nila ay nakakuha sila ng magandang lugar. Pero ang totoo, kinuha nila ang isang bitag na malulunod sa ilalim ng dagat sa lalong madaling panahon. Ang galing. Senyorito Zhao, napakalupit ninyo talaga. Ang lahat ng pinaghirapang ipunin ni Chen Feng sa mahabang panahon ay napunta lang sa atin ng walang kahirap-hirap. Ang Chen Feng na iyon ay talagang isang mahusay na libreng trabahador. Dahil nakaharang ang pader na batong ito, kahit isang mababoy ramo sa islang ito ay hindi makakapasok dito. Viper. Ngayong gabi, ilabas mo ang pinakamasarap na alak at karne. Dito tayo sa loob ng kahoy na bahay na ito. At magdiwang ng husto. Napakatalino ninyo, Senyorito Zhao. Ang lugar na ito ay magiging teritoryo na natin simula ngayon. Senyorito Zhao, tagay po para sa inyo. Sa loob lang ng ilang araw, siguradong darating na ang mga sasagip sa inyo. Pagdating ng oras, ang mga tao sa bulok na islang ito ay maiiwan na lahat dito. Kahit anong retiradong sundalo, o kahit anong babaeng sa harap ng tunay na kapangyarihan, ay kailangang tumabi. Kapag nabusog at nakainom na ako bukas o sa makalawa, ako mismo ang magsasama ng mga tao paakyat ng bundok para pababain si Shen Man. Para naman maayos niyang mapamahalaan ang ating mga suplay. Ha. Sa anong karapatan? Ang kampong itinayo natin gamit ang dugo at pawis. Bakit natin ibibigay ng ganoon na lang sa mga basurang iyon? Kuya Feng, nanga na lang ba tayo rito habang nagugutom? At panonoorin na lang ang mga taong iyon na agawin ang lugar natin at gamitin ang mga gamit natin. Huwag kang mag-alala. Huwag kang magmadali. Bago sila pabagsakin ng langit, ay gagawin muna silang baliw. Hayaan muna natin silang magpakasaya ng ilang araw. Kapag lumipas na ang bagyo, makikita natin ang mangyayari. Bagyo. Maayos naman ang langit ngayong gabi. Paano magkakaroon ng malakas na bagyo? Kuya Feng, iba ang direksyon ng hangin. Kakaiba ang tunog ng dagat. Isang dambuhalang tsunami. Oras bago tumama sa isla. 10 segundo. Tapos na ang countdown.
Kumapit kayo ng mabuti. Panoorin ninyong mabuti. Ang lakas ng kalikasan. Ang magpapasya para sa atin. Kumapit kayo sa siwang ng bato. Dapa, lahat kayo. Kuya Feng, napakalakas at nakakatakot ng hangin. Huwag kayong tumingin sa langit. Tingnan ninyo ang ibaba. Sino ang nagbukas ng pinto? Isara ninyo ang pinto. Senyorito Zhao. Takbo. Andyan na ang tsunami. Ano? Tsunami. Viper. Iligtas mo ako. Isama mo ako. Bitiw. Gusto mo bang sabay tayong mamatay? Diyos ko po. Kung hindi dahil kay Kuya Feng na nagdala sa atin dito sa itaas. Siguradong tinangay na rin tayo ngayon. Kuya Feng, matagal mo na bang? Alam na babaha sa ibaba. Makinig kayo. Dalhin ang mga babae at kumuha ng mga baging. Mang Lu, isama mo ang mga lalaki at kumuha ng mga sandata. Baba na tayo sa bundok. Sundin natin si Kuya Feng. Kumilos na kayong lahat. Ang nakaligtas sa malaking pagsubok. Tiyak na may magandang kapalaran. Kuya Feng, tingnan mo roon. May tuturing din yung karma sa kanila. Pero, yung bodyguard na may pana at yung babae. Bakit wala silang bakas? Tapos na ang pag-scan ng mga senyales ng buhay. Ligtas sina Viper at Liuyan. Lokasyon. Sa kaibuturan ng kagubatan sa likod ng bundok. Matalim ang buhay nila. Ninangat-ngat ng alon papunta sa likod ng bundok. 2 taong wala ng kasama. Hindi na makakapaghatid ng gulo. Huwag tayong mag-aksaya ng oras dito. Magpatuloy tayo sa paglakad. Papunta sa dalampasigan. Tingnan ninyo ng mabilis. Ano yung bagay na iyon? Isa tong lumang barko ng kargamento sa karagatan. Ang tsunami kagabi. Direkta itong inihagis sa harapan natin. Naku po. Napakalaking barko nito. Ang mga bakal na plato pa lang sa katawan nito. Kasya na sa atin sa loob ng ilang taon. Kapag mayroon tayong mga bakal na ito, may pag-asa na tayong gumawa ng barko para makauwi. Tunay na bakal na barko nga. Talaga bang makakatakas na tayo? Sa impyernong lugar na ito. Hindi lang basta sirang barko ito. Ito ang ating kaban ng kayamanang bakal. Umakyat ang lahat sa barko. Sir Feng, bali ang pundasyon ng barkong ito. Siguradong hindi na ito makakalayag. Pero ang mga natatanging bakal at yero rito. Kung gagamitin para gumawa ng mga kagamitan. Talagang napakahusay na kalidad niyan. Nakalulungkot lang na karamihan ay kalawangin na. Hindi ito pwedeng gamitin ng direkta. Kailangang pakinisin at putulin ulit. Hindi biro ang trabahong ito. Isinaayos ng sistema ang lahat ng magagamit. Nabakal mula sa barkong ito. Nakatanggap ang host ng lumang bakal. Gumana ang 100 crit system. Ito, Kuya Feng. Napakahiwaga naman ito. Sir Feng, sinuri ko ng mabuti.
Napakaganda ng bakal sa ilalim ng barko. At ang generator ng krudo sa silid ng makina ay hindi napasukan ng tubig. Kung sapat ang ating mga tauhan. Sa loob ng 2 buwan, makagagawa ako ng 30 metrong haba. Nakatamtamang laki ng barkong layag na may makina. Kuya Feng, narinig mo ba iyon? Makakaalis na talaga tayo. Sa impyernong lugar na ito, hindi lang tayo simpleng makakaalis. Ibabalik ko kayo sa Haicheng. Nang may buong dangal at pagmamalaki. Makinig kayong lahat, mga kapatid. Simula ngayon. Ang pinakamataas na prioridad ng kampo ay ang paggawa ng barko. Ang gustong makauwi, ibuhos ang buong lakas. Ang magtatamad-tamaran, maiiwan sa islang ito bilang taong bundok. Gawa ng barko, balik tahanan. Mabuhay si Kuya Feng. Makakagawa na ng barko para makauwi sa loob ng 2 buwan. May patutunguhan na rin sa wakas ang pag-asa ng lahat. Kaso, napakaraming panganib ang nakatago sa ilang na islang ito. Ang mga gulo sa dilim ay nagsisimula pa lamang. Bakit siya ang nakagawa ng barko? Bakit nakakasama sa kanya si Shenman sa pagbabalik? Ang barkong yon at ang magagandang kahoy na yon. Dapat ay may parte rin ako roon. Dapat sa akin din ang mga yon. Bakit sila uwing may karangalan? Samantalang ako ay nagdurusa rito. Kuya Viper, kailangan mong gumawa ng paraan. Hindi naman pwedeng manatili na lang tayo. At mamatay sa bulok na islang ito, di ba? Yefe, 3 na lang ang natitira. Para patayin si Chen Feng. Sapat na ang 3. Kapag namatay siya, magkakagulo at mawawala ng pinuno ang mga taong yon. Ang barkong yon at ang kampo. Tiete. Mapapasati na ang lahat ng yon. Ang galing mo talaga, Kuya Viper. Kapag napatay na natin si Chen Feng, susunod na sa atin ang buong kampo. Sa oras na yon, makakabalik tayo. Nang marangya sa Haicheng. Kuya Feng, naiayos ko na ang lahat. Hahatiin ang mga lalaki sa 3 grupo para sa 2 shift. Magtatrabaho sila ng 24 oras sa paggupit ng mga plaka ng bakal. Ang mga babae naman ang bahala sa logistika, pangangaso at pagtitipon. Gumawa ako ng bagong sistema ng puntos batay sa oras ng pagtatrabaho. Kung sino ang mas nagtatrabaho, siya ang mas makakakuha. Sinisiguro kong walang mga ngahas na magtamad-tamaran. Dahil nandyan ka para mamahala sa likod. Talagang nabawasan ang mga alalahanin ko. Mukhang ang panatilihin ka rito. Ang pinakatamang desisyon na ginawa ko. Kung ganoon, ano ang plano ni Sir Chen? Para gantimpalaan ako bilang iyong punong tagapamahala. Kapag natapos ng gawin ang barko, at nakabalik na tayo sa Haicheng, ang entablado ng Tianyao Group, malaya mong maipapakita ang iyong kakayahan. At ako ang laging susuporta sa likod mo. Nagsasalita ka na parang napakalaki mong sandigan. Pulang babala. May natukoy na malaking pangkat ng mga karniborong hayop na papalapit. Bilang 35. Napakataas ng antas ng panganib. Mga lobo, puro lobo ang mga ito. Kuya Feng, napakarami nila. Hindi natin sila mapipigilan. Bakit kayo nagpapanik? Magsiurong kayong lahat sa likod ng pader na bato. Ang mga may hawak ng sulo pumunta sa harap. Habang nandito ako, hindi makakapasok ang mga hayop na yan. Magsiurong kayong lahat. Itaas ang mga sulo at bumuo ng depensa. Huwag tatakbo kung saan-saan. Kamatayan ang naghihintay kapag tinalikuran ninyo sila. Itaas pa ang mga sulo.
Magdikit-dikit kayo. Mga lapastangang hayop. Nangangahas pa kayong magwala sa teritoryo ko. System. I lock ang kahinaan ng pinunong lobo. Nakalock na ang kahinaan. Arterya sa lalamunan. Patay na ang pinunong lobo. Umatras na ang kawan ng mga lobo. Ligtas na tayo. Babala ng nakamamatay na panganib. Natukoy ang isang pana na nakatutok sa iyo. Direksyon, alas 2. Distansya, 80 metro. Nakatago sa itaas ng puno. Paalam, hari-harian. Simulan ang pag-scan. Natukoy ang nakatagong bagay sa itaas ng target. Sakto, may pugad ng mga dambuhalang putakti. Hangal. Hindi mo man lang alam na sumablay ang tira mo. Ang mga mata ko. Umalis kayo, mga bisit na putakti. Sinabi ko na sa iyo, mas mabilis ang pana ko kaysa sa kanya. Si Viper, nahulog siya. Nahulog siya sa lambak. Dahil pinagkakaguluhan siya ng mga putakti. Wala na siyang pag-asang makaligtas. Ah! Na-update ang mga vital sign. Kumpirmadong patay na si Viper. Buhay pa si Liu Yan. Lokasyon, makapal na kagubatan sa likod ng bundok. Napakapanganib niyon kanina. Kung hindi dahil sa pagpana ni Kuya Feng sa pinuno ng mga lobo. Naging pagkain na sana tayo ng mga lobo ngayong gabi. Ate Shen, nagdudugo ka. Nababaliw ka na ba? Sino ang nagsabi sa iyong humarang sa unahan? Ikaw ang pinuno natin. Ako naman ang tagapamahala. Kailangan kong protektahan ang mga tao natin para sa iyo. Ah! Kuya Feng, ang gamot sa pamamaga na nakuha sa loob ng barko. May kaunti pa pong natitira. Kailangan gamutin agad iyan. May bakterya ang kuko ng lobo sa pulong ito, hindi ito pwedeng ipagpaliban. Umalis kayo riyan. Maghanap agad ng pinakamabisang halamang gamot laban sa pamamaga sa malapit. Narkahan na ang lokasyon ng halamang gamot. Nasa kailaliman ito ng kagubatan sa bundok. Ah! Ding, nakakuha ang host ng halamang gamot. Na-trigger ang 100 script. Lubos na dinalisay ang bisa ng gamot. Ang epekto nito ay higit pa sa karaniwang gamot. Huwag mo akong iwan. Feng, huwag kang aalis, natatakot ako. Hindi ako aalis, nandito lang ako sa tabi mo. Noong nasa Haicheng pa ako. Sa loob ng kumpanya. Araw-araw akong nagsuot ng mabigat na maskara. Wala akong mapagkakatiwalaan. Pero kapag kasama kita, saka ko lang nararamdaman na isa akong totoong tao.
Chen Feng. Parang totoong nahulog na ang loob ko sa iyo. Puno ng panganib ang pulong ito. Matagal lang naging manhid at matigas ang puso ko. Pero habang nakikita ko siyang natutulog ng mahimbing, ngayon ko lang naramdaman. Nabukod sa pagpapauwi sa lahat, may isang tao pa akong gustong-gustong protektahan. Ang tanga naman, ganito ba talaga? Binantayan niya ako buong magdamag. Gising ka na pala. Kagabi may humawak sa kamay ko. Umiiyak habang nagtatapat ng pag-ibig. Kaya naman bawat salita, tanda ko pa rin sa isip ko. Nakakainis ka. Huwag mo nang sabihin, kalimutan mo na yan. Hindi ako nagbibiro. Dito sa pulong ito. Magkasama nating haharapin ang buhay at kamatayan. Kahit makabalik pa tayo sa Haicheng. Ikaw pa rin, Shen Man, ang ititira ko rito sa puso ko. At poprotektahan ko habang buhay. Doon sa Haicheng noon. Sanay na ako sa mga mapagkunwari. Kaya hindi ko kailanman ibinaba ang depensa ko sa iba. Pero dito sa pulong ito, binantayan niya ako buong magdamag. Bakit? Sa anong karapatan ng isang ordinaryong gwardiya na maghari-harian dito? Bakit si Shenman pa ang sumisiksik sa kanya? Para lang makabalik sa marangyang buhay. Akin ang barkong iyon. Ang kayamanan at karangyaan pagbalik sa Haicheng. Lahat ng iyon ay akin. Kayo namang mga hampas lupa. Dapat lang na mabulok kayo rito sa isla. Tinuturuan ko ang batang siksiyaw yan na kumilala ng mga ligaw na gulay. May isang uri ng damo na tumutubo kasabay nito. Ang tawag ay wild pokeweed. Lila ang kulay ng tangkay at ugat nito. Kapag kinain ito, magsusuka at magtatae ang tao. At manghihina ang buong katawan. Nahanap ko rin, hahaha, nahanap ko rin. Pati ang langit ay kumakampi sa akin. Ibubuhos ko lang ito sa inyong kaldero. At hindi magtatagal. Manghihina kayong lahat at bubulagta sa lupa. Ngayong gabi, gusto kong paraanin niyo ako. Patungo sa maganda kong kinabukasan. Kapag paralisado na kayong lahat, ang barkong ito at ang pagkakataong makabalik sa Haicheng ay mapupunta ng lahat sa akin. Tumawa lang kayo, humalakhak kayo ng husto. Laitin niyo na ang mga tiyan niyo para sa akin. Wala man lang nagbabantay sa kusina. Basta maibuhos ko ang lason sa sabaw. Buong kampo ay mapapasa akin na. Chen Feng, uminom ka pa, damihan mo. Inihanda ko talaga ito para sa inyo. Nung admin pa ako sa kumpanya, anong drawer sa opisina ang hindi ko nabuksan? Chen Feng, napakabata mo pa talaga. Yumaman na ako, mayaman na ako. Bibili ako ng malaking bahay sa Haicheng. Mabubuhay ako ng masagana. Akin ang lahat ng ito. Kuya Feng, buong hapon na ipakuluan ang sabaw na ito. Tikman niyo po ang unang higop. Napakabango ng pagkakakulay ng sabaw na ito. Kailangang magpalakas ngayong gabi. Kapag nagawa na ang barko at nakabalik sa Haicheng, araw-araw na tayong makakakain ng panatag. Kuya Feng, napagod kayo ngayong araw. Uminom muna kayo ng sabaw. Mga kasama, itaas ang mga mangkok. Para kay Kuya Feng. Para sa ating malaking barko. Sistema. Rutinaryong pag-scan sa kalagayan ng mga kagamitan sa paligid. Matalas na babala. Ang sabaw ng buto ng baboy damo ay naglalaman ng mataas na konsentrasyon. Ng katas ng nakalalasong halaman. Ang kaunting pag-inom ay agad na magdudulot ng matinding pagsusuka at dehydration. Malubhang kontaminado na ang buong palayok ng pagkain. Huwag inumin. Huwag inumin.
Kuya Feng, anong nangyari? May problema ba sa sabaw? Walang sinumang hahawak sa palayok ng sabaw na ito. I lock agad ang kusina. Lahat ng humawak ng mga sangkap ngayong gabi. Pumunta kayo sa harap. May naglagay ng lason sa sabaw. Kuya Feng, ano po ba talagang nangyari? Maayos naman ang sabaw, bakit biglang itinapon? Kuya Feng, may napansin ka bang masama? Tingnan niyo mismo. Lason. May lason nga ang sabaw. Kung nainom natin ito kanina, ang buong kampo natin ay baka. Sino ang napakasama para gawin ito? Gusto niya talagang patayin tayong lahat. Mataas na puridad ng katas ng laso ng halaman. May palihim na pumasok sa kampo. Gusto tayong ubusin ng sabay-sabay. Ang naglagay ng lason ay hindi pa nakalalayo. Basa pa ang bakas ng paa. Hindi pa natutuyo ang puti. Ang naglagay ng lason, ilang minuto lang ang nakalipas. Kakapasok pa lang dito. Ang bakas ng paa ay hindi papunta sa labas ng kampo. Diretso ito sa imbakan ng kagamitan sa likod. Pagkatapos maglagay ng lason, naiisip pa ring magnakaw. Magaling talagang magplano. Mukhang perang hangal na walang halaga ang buhay. Dalhin ang mga sandata. Paikutan ang imbakan ng kagamitan. Kahit isang langaw, huwag papakawalan. Ekle. May tao nga. Mula sa malapit, ilabas ang ilaw. Bakit walang sigaw ng sakit? Bakit walang tunog ng bumagsak dahil sa lason? Nakahuli na ba? Ikaw pala. Napakasama mong babae. Hindi kami nagkulang sa pagtulong sa iyo sa kumpanya. Pero nakuha mo pa kaming lasunin. Ang buong kampo. Kuya Feng, hindi natin pwedeng panatilihin ang ganyang tao rito. Para lang sa kaunting ginto at pilak. Nagawa mong pagtangkaan ang buhay ng buong kampo. Ang salot na may masamang balak na tulad niya. Kapag pinanatili natin ay magdadala lang ng kapahamakan sa hinaharap. Tama. Ako nga ang naglagay ng lason. Sana nga ay kayong lahat. Ay mamatay na. Chen Feng. Huwag kang mag-astang hari rito. Sa kumpanya, isa ka lang namang mababang gwardiya. Anong karapatan mong dito sa isla? Ay hawakan ang buhay at kamatayan namin. Sino ka ba sa akala mo? Para magmalaki. At ikaw din, Shen Man. Ang dating mataas at makapangyarihang si. Ngayon ay narito lang pala. At nagsisilbi sa isang ordinaryong tao. Sa Haicheng, nagmamalinis ka na parang isang banal at walang kasalanang babae. Pero ngayon, sumasama ka lang din naman sa iba para mabuhay. Sa Haicheng, isa ka lang admin na umangat sa pamamagitan ng panunipsit. Dito naman, hindi ka man lang karapat-dapat na maging kasama. Si Kuya Feng ang pinuno na umaakay sa amin para mabuhay. Habang ikaw ay isa lamang nakakadiring puti. Ah! Nagkamali ako. Nasilaw lang ako ng kasakiman. Parang awan niyo na, wag niyo akong patayin. Magiging alipin niyo ako. Wag niyo akong patayin. Wag niyo akong patayin. Patayin ka. Baka madumihan lang ang kutsilyo ko. Hubaran siya ng suot niyang jacket.
Kumpiskahin ang lahat ng ninakaw niyang suplay. At itapon siya sa labas ng tarangkahan. Palayasin siya ng tuluyan. Ah! Buksan niyo ang pinto. Chen Feng. Mamatay ka rin ng kalunos-lunos. Kahit maging multo ako. Hindi ko kayo tatantanan. Sa tiwangwang na islang ito. Ang mga pangilang mababangis na hayop ay lantad sa liwanag. Ngunit ang kasamaan ng puso ng tao ay laging nakakubli sa dilim. Ang mapalaya sa kampo ay nangangahulugang mawalan ng huling proteksyon. Huwag kayong lalapit. Umalis kayo. Lumalayo kayo sa akin. Saklolo, may makakatulong ba sa akin? Kapag nagbalak kang manakit ng iba, dapat mong asahan na babalik din sa iyo ang ginawa mo. Ang kinahinatnan niya ngayon ay sarili niyang kasalanan. Naalis na natin ang mapanganib na banta. Ngayon ay makakapag-focus na tayo sa paggawa ng barko. Wala nang makakaharang sa ating pag-uwi. Sir Feng. Tapos na pong pinturahan ang ilalim. Napakalupit ng espesyal na bakal na ito. Hindi lang ito hindi kinakalawang. Mas matibay pa ito kaysa sa dati nating yete. Sa loob ng 2 araw, pwede na nating subukan itong ilayag sa dagat. Nasubukan na ba ang pressure ng boiler? Nasubukan na po ng 3 beses. Basta sapat ang uling at kahoy. Siguradong walang magiging problema sa makina. Sir Feng. Kapag nailunsad na ang barkong ito, magkakaroon ng malaking balasahan sa Haicheng. Ang board of directors ng Tianyao Group, kahit sa panaginip nila, ay hindi maiisip na makakabalik pa tayong buhay. Pagbalik natin, hindi na ang Tianyao Group, board of directors ang masusunod. Ang mga patakaran, tayo na ang magtatakda. Kuya Feng, handa na po. Mga kasama, dito. Nagpatak tayo ng pawis. Nagutom tayo. At nakipaglaban sa mga mababangis na lobo para mabuhay. Ngayong araw, hindi tayo mapipigilan ng kalikasan. Ilunsad ang barko. Iuwi ko kayo. Uwi na tayo. Nailunsad na. Nailunsad na talaga. Mula sa paggapang sa putikan. Binigyan ako ng lakas ng loob ng islang ito. Ngayon, oras na para bumalik. Hahaha. Pagbalik sa Haicheng, kakain agad ako sa restaurant. Ayoko nang kumain ng inihaw na tuyong karne. Sapat nang makabalik tayong buhay. Lahat ng ito ay dahil sa paggabay sa atin ni Kuya Feng. Tumahimik muna ang lahat. Pakinggan niyo ako. Para kay Kuya Feng. Kung wala si Kuya Feng na namuno sa atin para kumuha ng teritoryo at gumawa ng malaking barko, matagal na sana tayong nilamon ng mga lobo o nalunod sa tsunami. Itatagay ko itong basong ito. Para kay Kuya Feng. Utang na loob na napakalaki. Hindi ko ito malilimutan habang buhay. Ang makasama kayo hanggang sa araw na ito ay dahil sa pagtitiis at pagkakaisa nating lahat. Inumin natin ito.
At uwi tayong may dangal. Ayos. Dati, natatakot akong hindi natin ito malalagpasan. Hindi ko akalaing darating ang araw na makakauwi na tayo. Ang sakunang ito sa islang ito. Ang nagpamulat sa akin. Kung sino talaga. Ang taong karapat dapat pagkatiwalaan. Sa tatahakin kong landas. Sasama ako sa kanya. Chen Feng. Bukas ay babalik na tayo sa sibilisadong lipunan. Bakit? Kapag nakabalik na si Ji Shen sa Haicheng, babalik ka ba sa pagiging supladang reyna na napakataas? At magpapanggap na hindi mo kilala ang isang ordinaryong empleyadong tulad ko? Huwag mong sabihin yan sa sarili mo. Chen Feng. Kung wala ka, matagal na akong naging kalansay sa dalampasigan. Ipinakita sa akin ng islang ito ang katotohanan sa Haicheng. Tungkol sa mga mayayamang mayayabang doon. Sa harap ng kamatayan, wala silang sinabi kahit sa isang daliri mo. Pagbalik natin doon, magpapatawag agad ako ng pulong ng Board of Directors. Ibibigay ko sa iyo ang 50% ng shares ko sa Tianyao Group. Nang walang anumang kapalit. Gusto kong magkaroon ka ng matatag na posisyon. At maging isang makapangyarihang tao sa Haicheng. Sa islang ito, ako ay sa iyo. At pagbalik sa Haicheng, sa iyo pa rin ako. Basta't gusto mo. Naaalala mo ba noong nakaraang kalahating buwan? Noong isama ko ang mga tao para baklasin ang mga bakal. Mula sa sumadsad na malaking barko. Bumaba siyang mag-isa sa pinakailalim na lihim na silid. Siyempre naman, naalala ko. Hindi mo kami pinababa noon. Sabi mo may panganib sa ilalim. Ano ba ang laman ng kahon na ito? Ah! Diyos ko, paano nangyari ito? Ang daming ginto. Ang halaga nito ay malamang mas malaki pa. Nang ilang beses kaysa sa kabuang halaga ng Tianyao Group. Saan mo ba talaga nakuha ang lahat ng ito? Akala ko noong una, ang pagbibigay ng kalahati ng shares ko ay sapat na para matulungan siyang makatayo ng matatag sa Haicheng. Hindi ko akalain na matagal na pala niyang naihanda ang lahat. Hindi mo na kailangang malaman kung paano ko ito nakuha. Ang kailangan mo lang malaman. Pagbalik natin sa Haicheng. Ang mga shares mo na iyon. Itabi mo na lang para sa sarili mong panggastos. Gamit ang mga tunay na ginto at pilak na ito. Itinalaga na ako ang magiging pinakamalaking tagapamahala sa likod ng Tianyao Group. At ikaw, Shen Man. Ang magiging asawa ng Zihi na mamamahala. Para sa akin na pinakamalaking shareholder, naintindihan mo ba? Sir Chen. Buong buhay akong magtatrabaho ng tapat para sa iyo. Hindi kailanman siya naging isang ordinaryong empleyado, kundi isang dambuhalang dragon na nag-aabang. Napakalaking karangalan na maging taong nakatayo sa tabi ng dambuhalang dragon. Ikalawang grupo, ilipat ang pinausukang karne ng baboy ramo at mga bariles ng sariwang tubig sa imbakan sa ilalim ng deck. Ikatlong grupo, buhatin ang mabigat na kahon ng bakal na ipinagbili ni Kuya Feng papunta sa silid ng kapitan. Mag-ingat kayo, baka magasgasan ang pintura. Kundi ay malalagot kayo sa akin. Ay. Kuya Feng, aalis na ang barko sa lalong madaling panahon. Isa lang akong simpleng tao sa konstruksyon. Pero alam ko kung paano tumanaw ng utang na loob. Iniligtas mo ang buhay ko at ni Xiaoya. Ang kabutihang ito. Hindi ko malilimutan habang buhay, ako si Mang Lu. Kung hindi mo kami kinukop noon. Malamang ay hindi na ako nakaligtas. Kuya Feng, pagbalik sa Haicheng. Ikaw ang malaking boss. Mga manggagawa pa rin kami. Pero ako, si Xiaoya, ay tanging ikaw lang ang kikilalaning boss.
Kung saan mo ako utusan, doon ako pupunta. Hindi ako mag-aatubili. Handa akong sumunod kay Kuya Feng hanggang kamatayan. Tumayo kayong lahat ng tuwid. Ang mga taong pinamunuan ko, si Chen Feng. Pagbalik sa Haicheng, hindi na muling magiging mga taong nasa lailayan ng lipunan. Bawat isa sa inyo ay magiging unang batch ng mga pinuno sa aking imperyo ng negosyo. Basta't tapat kayo. Hanggat may kinakain akong karne, hindi mawawala ang inyong kayamanan at karangalan. Mabuhay si Kuya Feng ng walang hanggan. Ah. Paganahin ang makina. Patunugin ang sirena. Uwi na tayo. Matapos ang mahabang pagtitiis. Sa wakas ay nasa daan na tayo pauwi. Aalis na ba talaga tayo ng ganito? Parang isang napakahabang masamang panaginip. Gising na sa masamang panaginip. Ang makatayo rito ng buhay ay dahil lahat sa paggabay sa atin ni Kuya Feng. Sa wakas ay nakabalik na tayo. Ganoon pa rin ang hitsura ng Haicheng. Hindi nagbago ang lungsod. Pero ang mga tao ay iba na ngayon. Dati, isa lang akong ordinaryong empleyado na hindi napapansin sa Haicheng. Sa nakabukod na isla, nakahanap ako ng paraan para mabuhay. Ngayon, kasama ko ang aking mga kapatid. At ang aking minamahal sa aking pagbabalik. Humanda na ang Haicheng na tanggapin ang bagong takbo ng panahon.